Nabasa ko lahat ng aking boyfriend. Kaya nakipaghiwalay ako at sinawsaw ko sa inidoro ang kanyang toothbrush. Dear Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Sasha, 29 years old, at gusto ko sanang ikwento ang isang napakagulong yugto ng buhay ko. Last year, nagkaroon ako ng South African boyfriend. Nagkakilala kami, naging kami, and eventually, nabuntis niya ako. It was all planned naman kaya pumayag ako, thinking na siya na ang the one. Pero si ako na mahilig mag-Detective Conan, ayun, nalaman ko sa Instagram na engaged na pala siya. Ang sakit, 'di ba? Siyempre, sinabi ko lahat sa kanya ang mga nalaman ko, tapos sabi ko tapos na tayo. Gusto niyang makipag-usap in person, pero hindi na ako pumayag. Para saan pa kung engaged na siya? Parang naging option lang pala ako. Call and text siya ng call, pero hindi ko sinasagot hanggang isang araw. Sinabi niya na nasa harap ng apartment ko siya. At that time, wala ako sa apartment, nasa kabilang district ako. Mga 1 hour away pa ako noon pero sabi ko, sige na nga mag-usap kami. Nung nagkita kami, todo explain siya. Ako naman tulala lang, nakikinig. Pinakita pa niya sa akin ang sing-sing nila ng fiancé niya. Wala na raw sila, pareho na raw nilang kinat ang engagement. Tanga ako, naniwala naman. Ayun, that time may nangyari ulit sa amin, and surprise, nabuntis ulit niya ako. Ang dami niyang plano about sa amin pero dumating ang time na nagkaproblema siya sa work niya at visa. Naging cold siya, hindi na kami masyadong nag-uusap. Nagtatanong ako ng plano niya sa amin ng baby kasi habang naglilihi ako, tuloy pa rin ako sa work. Naniwala naman ako sa pangako niyang magiging responsible siya, pero nung nag 4 months na ang tiyan ko, bigla siyang naglaho. Wala siyang paramdam, at sobrang hirap ng sitwasyon ko, kaya sinabi ko sa pamilya ko ang lahat. Galit na galit sila at sinabi pang ipagaw ang bata. Dumating yung time na gusto ko na ring mag-give up. Ang hirap ng walang karamay. Then one day, biglang nagparamdam ulit si boyfriend at gusto makipagkita. Nung nagkita kami, sobrang bigat na ng pakiramdam ko. At habang nag-uusap kami, napunta kami sa ospital and finally, I decided to let go of the baby. Hindi ko man gustuhin pero parang wala na akong choice. Natapos ang surgery, hinintay ako ng boyfriend ko pero after that parang wala na rin siyang pakialam. I paid for everything and after all the pain ako pa ang nakatanggap ng lahat ng masasakit na salita. Hinatid niya ako after and from that moment, alam kong tapos na. Pero syempre, emotionally and physically, wasak na ako. I was so weak, parang gusto ko nang sumuko. Dumating pa sa point na natanggal ako sa trabaho. Every day, iyak ako ng iyak, until finally, I decided na hindi na ako pwedeng magmukmok. I found a new job sa ibang city dito sa China. Slowly, I started to move on. Pero eto, dumating ulit siya, gusto na naman akong makipagkita. Sabi ko, tama na, too much pain na ang ibinigay niya sa akin. Nakipagkita ako pero wala na akong nararamdamang pagmamahal. He asked kung pwede ba kaming magsimula ulit pero sabi ko, may iba na akong dinadate. Someone who truly makes me happy. After that, we parted ways. Fast forward, nagkaroon ako ng bagong boyfriend, this time a Ghanaian. Nagkakilala kami online and eventually naging kami. Long-distance relationship kami kasi ibang province siya. Sa tuwing may day off ako, pumupunta ako sa apartment niya. But something felt off. One time, while he was at work, I checked his drawers and found a dice toy for. Napaisip ako kasi every time na may nangyayari sa amin, hindi naman kami gumagamit ng protection. Confrontation time. When he got home, I asked him about it. Sabi niya, gamit pa raw yun nung ex niya. Hindi ako naniwala. I asked for his phone and after some resistance, binigay niya rin. And guess what? Nabasa ko lahat ng landian ng mga babae. Ang masama pa mga Chinese girls na hindi ko talaga trip. Ayun, iyak ako ulit. Pero after a while, sabi ko sa kanya, break na tayo. He didn't agree, pinigilan niya ako. But I insisted. I left his apartment after throwing all my stuff away. Sinawsaw ko pa yung toothbrush na nakita ko sa inidoro, konting revenge lang. Pero alam mo, emotionally, hindi pa rin ako okay. I love him so much. Ano ba ang dapat kong gawin? Sincerely, Sasha.